Napunta sila sa Israel mula sa iba't ibang bahagi ng diasporang Iranian, pinag-isa ng kanilang pagtutol sa Republikang Islamiko at paniniwalang dapat magkaalyado, hindi magkaaway, ang mga Israeli at Iranian. Sa isang pagtitipon sa Tel Aviv, ipinakita ng mga miyembro ng delegasyon ng oposisyong Iranian at mga tagapag-ayos ng event ang isang pananaw na nakaugat sa pinagsasaluhang kasaysayan na umaabot ng mahigit 2,000 taon. Mayroong isang lihim na alyansa sa pagitan ng mga Israeli at Iranian. Hindi ito palaging lantad, ngunit iisa ang ating nakaraan dahil si Cyrus the Great, ang ama ng bansang Iranian, ay siya ring unang Zionist at tagapagpalaya ng mga Hudyo. Pinayagan ni Cyrus the Great ang mga Hudyo na ipinatapon sa Babylonia na makabalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Ngayon, ayon sa mga tagapag-organisa, panahon na para manindigan ng Israel kasama ng mga anak ni Cyrus, mga Iranian na naghahangad ng kalayaan mula sa Republikang Islamiko. Ang radikal na rehimen na pumapatay sa mga Iranian ay pumapatay din sa mga Israeli. Inapi nito ang mga mamamayang Iranian at bumubuo ito ng sinturon ng terror sa paligid ng Israel. At sama-sama, maaari nating iparating ang mensahe ng mga anak ng Israel at ang mga anak ni Ciro ay nagkakaisa at sama-samang naninindigan laban sa kawalang katarungan. Ngunit ang delegasyong ito ay hindi lang tinitingnan ang Israel bilang isang kaalyadong pampolitika. Pinag-aaralan din nito ang kilusan na nagtatag ng Estadong Hudyo at tinatanong kung maaring iangkop ang mga pamamaraan nito sa Iran. Tinatawag nila ang ideyang ito na Zionismong Iranian. Ito ang pag-aampo ng oposisyon ng Iran ng halos eksaktong plano na ginamit namin bago pa man ang 1,900 at 48 kung paano mararating ang 1,900 at 48 at magkaroon ng isang estado. Mulay, kailangan nilang mabawi ang kanilang estado. Kailangan nilang mabawi ang kanilang bansa. Sabi ng mga kalahok na Iranian, ang pagiging kontra ng Islamic Republic sa Israel ay hindi kumakatawan sa karamihan ng mga Iranian. Kung titingnan mo ang mga protesta ng mga Iranian sa ibang bansa, kung saan mas malaya kami, halos lahat sa mga pangunahing protesta ng oposisyon ng mga Iranian laban sa Islamic Republic ay may mga bandila ng Israel bukod pa sa bandila ng bansang pinagdarusan. Sabi ni Amin, tinulungan ni ipatapong Crown Prince na si Reza Pahlavi na basagin ang matagal ng tabu nang bumisita siya sa Israel noong 2023. Maraming tao ang nag-iisip na hindi gusto ng mga Iranian ng Israel at alam mo na hindi kami magkasundo. At ginawa niya iyon para ipakita na siya at lahat ng mga Iranian na sumusuporta sa kanya ay hindi iniisip na kaaway natin ng Israel. Sabi ng aktivistang Iranian na si Lily Mo, ang relasyon ng dalawang bayan ay nagtagal ng mahigit 4 na dekada ng pagkapuot mula sa Tehran. Kami ay isang kolektibo ng mga Iranian mula sa iba't ibang bahagi ng diaspora kung saan umaasa kaming makabuo ng isang positibong ugnayang sibilyan sa pagitan ng mga Iranian at mga Israeli. At gamitin ang kahanga-hanga at matagumpay na Zionistang plano sa pagtatayo ng isang bansa. Para sa delegasyong ito, ang mensahe ay hindi itinadhana na manatiling magkaaway ang Israel at Iran at ang alyansang nais nilang buuin sa hinaharap ay maaring magsimula sa ugnayan ng kanilang mga mamamayan ngayon. Ang 2,500 taong gulang na ugnayang ito ay hindi naputol at kasalukuyang dumadaan lang sa pagsubok. At sa sandaling bumagsak ang mapaniil na rehimen ng Ayatollah, masasaksihan ng buong mundo ang masaganang pagkakaibigan ng mga mamamayang Iranian at mga Israeli. Yulia Pobegailova, I-24 News, Tel Aviv.